Siyempre po, ang gagamitin po ng magpapahayag ng mabuting balita ng ating disciple in charge, Brother Edgar Beresio. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Dakilang Ama, aming Diyos, kami po ay muling nagagalak at nagpupuri kami dahil sa panibagong buhay at lakas na ipinagkaloob niyo po sa amin sa araw na ito. Salamat po sa lahat ng inyong inilaan sa amin. Salamat din po sa mga napagdadaanan namin, mga pagsubok sa aming buhay, sa aming pananampalataya dahil meron po kayong itinuturo sa amin. At kayo, Panginoon, ang nakakaalam ng mabuti para sa amin. At lahat ng ito ay ginagawa ninyo para sa ikabubuti ng bawat isa sa aming Panginoon. Kaya muli sa inyong mga salita, muli kaming lumalapit. Natitiwala minsan pa na ang inyong mga salita ay muling magkaloob sa amin, magatid sa amin ng lakas, ng kagalingan sa lahat ng aspeto ng aming pangangailangan, materially, physically, and spiritually. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin at anuman po ang aming itataas sa inyo, Panginoon, kayo na po ang bahalang kumilos at manguna para sa amin. Kaya ang lahat ng ito, Panginoon, ay amin na pong samot dalangin, inaangkin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito pong aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Palakpakan na lang po natin ang Panginoon. Ang ating pong mabuting balita ay ating pong kukunin, hanguin natin sa sulat ni St. Paul sa 2 Corinthians chapter 12, simula po sa verse 7 hanggang sa verse 8. Ulitin ko ang mabuting balita ayon kay St. Paul sa 2 Corinthians or ikalawang Korinto chapter 12, simula sa verse 7 hanggang sa verse 10. Ganito ang sinasabi. Even though I have received such wonderful revelation from God, so to keep me from becoming proud, I was given a thorn in my flesh, a messenger from Satan to torment me and keep me from becoming proud. Verse 8, Three different times I begged the Lord to take it away. Each time He said, my grace is all you need. My power works best in weakness. So now I am glad to boast about my weaknesses, so that the power of Christ can work through me. That's why I take pleasure in my weaknesses and in the insults, hardships, persecutions, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong. Sa Tagalog, pag ating binasa, ngunit upang hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya buong ganap kong ipagmamalaki
ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako'y may mahina o tiyain, pahirapan, usigin, at magtiis. Sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Yung may visitor, gano'n na tayong umuwi. Ako lang. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah! So it's another day, it's a Lord's Day. Happy Lord's Day to all. At sa ating pong mga nanonood sa FB page ng Macau. So brothers and sisters, dalawa ang aking emotions na nararamdaman na feelings. First feeling is yung joy na napunta ako dito, dinala ko ng Panginoon, nagamit ako, at kahit pa paano, naging blessing din naman ako sa inyo pagdating sa mga inspirational, sa mga Word of God. Pangalawang feelings is, yun, medyo nakakaramdam na ako ng lungkot because almost 2 months na lang po ay mag-i-end ang aking contract. Until October 31 po. So probably that day, baka dyan ako bumalik sa head office natin at pray na lang natin na ganyan ako ni Lord sa magandang yung assignment na kagamit-gamit, ika na, yung magiging blessing. Yan lagi natin yung i-desire na in spite or tinatawag nating mga troubles, insults, hardship, sufferings na sinasabi ni St. Paul. Sabi niya kung kailan ako mahina, doon lalo ako lumalakas. Because the secret of St. Paul is the presence, the power of Jesus, the power of God. So that's it mga kapatid, dahil alam naman natin there is a time for everything, di ba? Hindi po natin kayang hawakan yun, hindi po natin kayang control. Pusa po yung dumarating, umaalis, dumadaan, lumalagpas, tapos meron namang binibigay, pinapalit ang Diyos ng mga bago. Kasi kung pananatilihin lang natin yung mga gusto nating mangyari sa buhay natin, hindi tayo mag-grow, hindi tayo magiging stronger, mag-grow, magmamature kung tayo ang pipili ng ating comfort zone. Kaya, ang Diyos, ang mga ginagawa niya, pamamaraan niya, ay hindi sa pamamaraan natin. Yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin ay hindi katulad ng pamamaraan na ginagawa natin. And that sometimes is yun na tayo ay dumarating sa mga discouragement na ganyan kasi we are limited. Meron tayong limitasyon, meron tayong hindi kayang gawin. Pag dumarating ka na dun sa limitasyon na yon, hindi mo kayang gawin, isa na lang ang kailangan mo, yung power ng Panginoon. Imagine sa Bible si St. Paul na napaka-strong, napaka-lakas ng kilos, pagsama, pagpapala, biyaya ng Panginoon sa kanyang paglilingkod. Dumating pa rin siya sa punto na siya po ay pinanghinaan, halos mawalan ng pag-asa. Pero sabi niya, kung kailan ako humihina, saka naman ako pinapalakas ng Panginoon. Amen? Kaya ang isang way, isang magandang desisyon, paraan at paghahanap upang tayo ay lalong palakasin ng Panginoon para maharap natin yung trabaho, pamilya, at yung mga pagsubok pa sa buhay natin. The best thing that we can do is go to the Lord. Punta ka lang lagi sa Panginoon.
Hanapin mo yung prayer meeting, hanapin mo yung marirelease ka sa pagpupuri, sa pagsamba, at pagkatapos sa kadarating yung message niya. Pagkatapos nun, para kang nire-refresh. Lagi kang nire-reset. Di ba? Monday to Saturday, nakaka-exhaust, very exhausted tayo. Kaya kailangan mo ng reset. Kailangan mo ng reset, factory reset sa cellphone. Kailangan mo ng reset, kailangan mo ng refresh para pag harap mo uli sa Lunes, hanggang Sabado na yon, may panibago ka naman uling lakas. Kaya ganyan ang disenyo ng Panginoon. Pero pag nagkulang ka sa Kanya, magkukulang ka rin sa pagharap mo ng obligasyon at mga responsibilidad. That's why, ang ating message ngayon is God's power in our weakness. Ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga kahinaan. Weakness. God's power in our weakness. Well, speaking of weakness, mga kapatid, everyone has weakness. Lahat naman meron. Sino ba ang exempted dito? Wala. Ang Panginoong Jesus ay nagkaroon din siya ng kahinaan. Pero yung kahinaan niya ay sinurrender niya sa kanyang ama. Sabi niya, Father, let this cup be removed unto me. Ilayo niyo po ko sa sarong ito kasi hindi ko po kaya. Hindi niya kakayanin kasi yung na-vision niyang suffering dun sa cross, Calvary. Sa kanya, hindi niya kakayanin. Pero sabi niya, hindi yung gusto ko, kundi yung kalooban mo. Nang sinurrender niya, sinuko niya sa Panginoon, na-overcome niya yung kanyang weakness. Everyone has a weakness. Wala naman talagang totoong tao na completely or perfectly na siya po ay strong. Kung meron kayong hinahangaang mga hero, ina-admire ng mga tao na sa tingin ninyo ay malalakas, hindi po talaga sila malakas. Marunong lang silang magdala. At hindi lang siguro sa marunong magdala, ay siguro meron silang sikreto na pinanggagalingan ng kanilang lakas kapag nauubos na. Mayroong ganon, mga kapatid. Kasi kung wala kang resources, wala kang secret place na pagkukunan to sustain you, to keep you going, is hindi ka makakapagpatuloy. Because there is behind that hidden resources. Meron din tayong ganon. Kaya nga lang, pag nagkukulang, nagpapabayat tayo, hindi natin makakaya. Kasi facing this world, itong mga trials and problems na hinaharap natin by our own abilities, skills, and knowledge, kakapusin ka pa rin. Because as human as we are limited. Amen? Palapakan muna natin yung Panginoon. Medyo naseryoso ako ng konti sa intro ko kasi yung sabi ko sa inyo, I have two emotions itong 2 months na natitirang aking mission na assignment. Pero ganun pa man, everything is in the will of God eh. Kalooban naman lagi ng Panginoon lahat. So, balik tayo, everyone has a weaknesses. Now, we have a bundle of flaws and imperfection. Tama po ba? Marami. Yung inaakala ninyong mahuhusay magagaling, nako, sa kabila po nun, meron din po yung kapintasan. Siguro kung maganda ang skin mo, pero yung paa mo naman tabingi. Pero maganda lang ang skin mo. Diba? Naka-oblong yung tuhod mo, pero maganda yung skin mo. Siguro, maganda, nakakahanga yung height mo, o yung nakakahanga yung height mo, kaya nga lang, medyo korkobado ka lang ng konti. Diba? Wala namang ganun eh, di ba? Siguro, maganda ka, pang pageant ka, kaya nga lang, kulang ka lang dito. Di ba? Yun lang, kasi kailangan may beauty ka, may brain ka rin. So, we have a bundle of flaws and imperfections. Ako marami rin akong imperfection sa sarili ko.
Ah, kung lagi niyo ako nakakausap, nakakakwentuhan, makikita niyo rin yon. Pero kung hindi niyo rin mapapansin. Pero kahit ako na lang mag-isa, naiinis din ako eh. Naiinis ako sa buhok ko kasi ang hirap suklayin kasi kulot ng buhok ko eh. Tapos parang ano pa, hindi ko malaman kung paano ko. Kasi nang maliit ako, kulot talaga. Kulot ang buhok ko. Ang ginagawa ko lang lagi, pag naliligo ako, hindi ko pinupunasan ng tuwalya. Sinusuklay ko ng padapa lahat kasi sa pag-iisip ko na balang araw sa kakaganito ko, mababawasan yung pagkakulot. So, yun po. Kaya pag humahaba ako, kulay. So, maraming, ayoko ng kulot eh. Gusto ko straight. Ganon. So, yung iba naman, nagpapakulot. Straight sila, nagpapakulot. Kasi marami nga tayong imperfection. Sometimes, our imperfection is physical. Yun nga, nami-mention ko physical. Another one is emotional. Minsan hindi tayo maintindihan. Moody tayo. Pag nagsiship yung mga hormones natin, ang hirap na ispelengin. Kasi ang ganda-ganda nung nakaraang linggo, ngayong buwan, hindi mo na maintindihan kung paano nangyari. That's why weakness yun eh. Kahinaan natin yun, hindi natin ma-fix yung ating feelings, yung ating emotions, yung ating pagdala. And sometimes we have imperfection or weaknesses in intellectual and lalo na sa spiritual. Diyan tayo hirap sa spiritual eh. Diba? Maraming talagang gustong-gustong dumalo, umaten, maglingkod sa Panginoon. Pero hirap na hirap pa rin silang ayusin ang kanilang attitude at character. Bakit? Sometimes, meron din tayong ganong mga flaws, mga kahinaan, mga pintasan pagdating sa spiritual. Buti na lang, ang tiyaga-tiyaga ng Diyos, tapos sinasabayan niya rin yung pagsusumikap mo, pagtsatsaga mo, para sa ganon, may unti-unting magkaroon ng improvement. Kasi blessing sa Diyos at blessing, magiging blessing sa iba kapag namumold na shape na po-form yung ating mga character. Napakahalaga niyan. But sometimes our intellectual and spiritual is imperfect. Hindi pa rin talaga ganon. Akala natin napakalinis, yung pala, meron din naman tinatago. Parang ganon. Kaya ang hirap talaga eh. Kaya ganun na lang siguro, makita na lang siguro sa salita, marinig sa salita, makita na lang sa mga kilos o gawa, kahit hindi na lang magsalita. Kasi minsan, kahit mga religious, dito pa rin nagkakamali sa salita eh. Nakaka-hurt, nakakaroon ng mga negative words na sasabi o na-share sa iba. So, when you know your weakness, kapag nalaman mo ang iyong kahinaan, what do we do with them? What do you do with them? Anong gagawin mo doon? Bawa, na-discover mo ito mga weaknesses mo. Ito yung nakita mo mga kahinaan mo. Anong gagawin mo dyan? Una, siguro, in a practical way, we deny. Hindi tinatanggi natin na mahina ako dyan eh. Kasi, nakakahiya pag nalaman yung kahinaan mo. Diba? Kaya we deny. That's the practical or natural response natin na ginagawa natin. Another one is, we defend them. Kung hindi ka naman nahihiya, pinagtatanggol mo. Ang hina-hina mo sa ganung bagay, yun doon ka laging bumabagsak, pumapalpak, para lang hindi masabi, ang hina mo, pumapalpak ka, pagtatanggol mo ngayon ang sarili mo. O, hindi ako ganyan ha, hindi ganyan ang ganyan. Ididepende mo kahit na alam mo, yun ka, mahina ka. So, we defend them. Another one is, we excuse them or hide them. Tayo ay nagkukunwari o tinatago natin. Bakit? Kasi yun nga, nakakahiya naman talaga pag yung kahinaan natin lumalabas. So, itago na lang. Diba? Para hindi sila ma-discourage sa atin at para rin tayo maging pogi point sa kanila, tago na lang natin ang weaknesses natin. Amen ba, mga kapatid? At ang pinakahuli niyan, sometimes we resent. Sumasama ang loob natin. Hindi tayo sumasama ng loob sa kanila, sumasama na tayo ng loob sa sarili natin.
Sabi natin, bakit naman kasi si nanay, pinanganak pa akong ganito. Di ba? Di ba? Sumasama yung loob natin dahil meron tayong kahinaan, meron tayong mga bagay na kapintasan. So this prevents us. Ito pumipigil na ito sa atin. Pag ganito na po yung ating reaction, response o gagawin, pumipigil na po ito sa Diyos upang gamitin niya tayo. Imagine that. Ito yung nagpe-prevent, hindrance na po ito para gumawa ang Diyos sa buhay natin. If you want God to work in you, huwag kang titingin dyan sa kahinaan mo. Kasi magkaiba. God has a different perspective on your weaknesses. Meron siyang ibang pananaw. Imagine, ito ang tingin mo, ito ang point of view mo sa kahinaan mo. Magagamit ko, ganito ang sitwasyon ko, ganito ang kalagayan ko. Hindi na ako kaakit-akit, wala na silang amor sa akin. Paano pa ako makakapaglingkod? Paano pa ako magagamit? That is your point of view. Ganun yung iyong tingin sa sarili mo. But God has a different looks or point of view on our weaknesses. Iba eh. Sabi ng Isaiah 55 verse 9, it says there, as the heavens are higher than the earth, kung gaano kataas ang langit at lupa, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts. Napansin po ninyo kung gaano daw kataas? Ay, ganun din kasing taas. Ang aking pamamaraan, ang aking isipan ay ganun ka laki ng diferensya. Ganun kalaki ang agwat. So, God's ways, God's thoughts is different in our point of view. Para sa iyo, maaring ganon. Siguro ganito na lang ako. Kaya kapag ini-encourage ka mag-serve, ini-encourage ka maglingkod, ini-encourage ka magpatuloy sa Panginoon, ang nasa isip mo, yung kasi mga weaknesses na yun eh. Yun yung mga flaws mo sa buhay, mga kapintasan mo, yun ang nagdadrive sa iyo ngayon, kaya nawawalan ka na ng gana. Pero, merong Diyos na nakakakita ng weaknesses mo sa iba nga lang paraan. Hindi katulad ng iniisip mo. So that's why the Lord says, my thoughts and my ways is higher than your ways and than your thoughts. So, do we think that God only wants to use our strength? Akala niyo ba, ang gusto lang gamitin ng Diyos, yung lakas natin, yung talento mo, yung gifts mo, yung mga strongs character mo? Mga kapatid, napaka-bias naman ng Diyos. Hindi lang natutuwa ang Diyos na talented ka, gifted ka, maabilidad ka, madiskarte ka, magaling ka. Hindi lang siya natutuwa doon. Kasi kung doon lang siya umaasa at natutuwa at ina-expect niya sa'yo, di sana nilikha ka na lang niya na perfecto, hindi nagkukulang, nagkakamali. Kaso nagkukamali talaga tayo eh. Do we think that God only wants to use our strengths, your skill, ability? No. But He also wants to use our weaknesses. For what? For His glory. Kaya sabi ni Paul, sabi niya, God, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 27, sa Good News Translation, God purposely choose what the world considers nonsense. Pinipili daw ng Diyos, pinipili niya, tinatawag niya, yung sa tingin ng mga tao, walang kwenta. Mga foolish, walang saysay, walang pakinabang, parang ganun. God choose what the world considers nonsense in order to shame the wise, para hiyain niya daw yung mga bright, mga matatalino. Kasi pag matalino ka, ang taas ng tingin mo, depend mo sa sarili mo. Natural, pag matalino ka, is hanga ang maraming tao. Pero kung
Paano gagamitin ng Diyos yung hindi matalino, ordinaryong tao, gagamitin niya para maglingkod at makagawa ng mga bagay na pinagagawa ng Diyos? Kung ikaw naman ay titingin at makikita, hahanga ka rin. Hindi dahil sa degree siya, graduate siya, talented siya, mahusay siya kumanta, mahusay siya sa sport, nanalo sa gold medal, etc. Kasi natural na yun, hahangaan ka dahil talented ka, magaling ka. Pero kung nakagagawa ka ng ginagawa ng mga matatalino, talented, pero hindi ka naman nag-aral, galing ka lang sa isang simpleng nandyan sa tabi-tabi sa gilid, pero tinawag ka ng Diyos, mas lalong hahanga sila. Yung hahangaan, hindi na ikaw, kundi yung ibinigay sa'yo ng Diyos, yung paggamit sa'yo ng Diyos. Ganun din. Nakapahanga naman si sister, si brother. Ang nakaka-bless siya pag nakikita ko siyang nagsiserve sa Panginoon. Pero kung titingnan ninyo, ordinaryong tao lang yun. Hindi naman yun talagang mahusay at gifted or talented. Now, ganun ang ano ng Diyos eh. Ganun siya eh. Kaya kung aasa ka na ang tatawagin ng Diyos, mga engineer, electrician, mga palagay ko, madi-disappoint ka. God choose the nonsense. The word considers nonsense. Although, tumatawag din naman ng Diyos ng mga bright, matatalino, kasi marami naman, pero according to the Bible, yun talagang mga lowly, mga simple, to reveal His glory. Para maparangalan siya. Kasi nga naman, kapag ang husay-husay galing mo, sino binibida sa news, sa YouTube, sa mga news? Di ba yung tao? Lalo na pag in-interview siya, opo, kasi hardworking po at saka dedication, patience, perseverance po. Pinaghirapan po namin ito. Saan ang Diyos doon? Nabanggit? Wala. Sinong nalagay na lathala? Sino ang bida? Di yung tao. Mga kapatid, God choose the foolish things, the nonsense in this world, just to put to shame the wise, para hiyahin ang matatalino. At kung ikaw naman ang matalino, galing ka sa mataas na paaralan, mataas na position, at malaki ang sweldo, ang ganda ng bahay, at maraming ari-arian, mga kapatid, sa palagay mo kaya maluluwalhati ang Diyos? Depende. Depende kung paano niya ina-acknowledge yung blessing na yun. So, ganyan ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. God loves to use imperfect people, ordinary people, to do the extraordinary things in spite of their weaknesses. Let me go on. Our weaknesses, ang ating mga kahinaan, mga kapatid, are not accident. Hindi yan aksidente. Hindi nagkamali ang Diyos sa pagdating natin sa mundo. Hindi kasalanan ng parents, hindi kasalanan ng sino pa man, kundi nangyari yan dahil may kalooban ang Diyos. Do you believe that everything God has a purpose? Yes, meron. Meron. Wala po sa pangarap ko at sumasagi sa isip ko na maging disciple, maging preacher, mag-mission. Wala po. Kaya po sa aming magkakapatid, ako lang ang nakatungtong ng kolehiyo. Hindi lang talaga ako pinanag. Hanggang 4th year lang, hindi ko pa natapos dahil nagkasak tapos ang bago. Masipag ako mag-aral, pero anong nangyari? Masipag din ako sa kalokohan. Ang alam ng nanay ko, na seryoso akong nag-aaral dun sa Quiapo, sa may Arlegue TIP. Paglabas ko, masipag naman talaga ako mag-aral. Kaya nga lang paglabas ko, marami kasing halo eh. Dami kong sinisingit ng mga, alam nyo na, sa puyat, yung kurso ko kasi, puyatan talaga eh. Alauna, alas 2, nagdo-drawing pa ako. Wala pa kasing AutoCAD nun. Manual na drawing talaga.
Hindi pwedeng hindi ko tapusin. Pag hindi ko na-submit, wala akong grades. Mababagsak ako. Kaya, ang nangyari, puyat, bisyo, bumagsak katawan ko, sumuka ako ng dugo, sinugod ako ng nanay ko sa hospital, at doon ako nahinto ng pag-aaral. Meron akong kaibigan na matagal na akong inaakay sa gawain ng El Shaddai. Lagi ko siyang tinatanggihan. Ang tiyaga, inakay niya ako, dinala niya ako sa PICC sa Pork Art Theater, October 18, 1999. Tanda pa. Di doon nagsimula. Yun ang turning point ko kay Lord. Nang naka-recover ako, pinagalingan ko ng Panginoon, gusto ko nang bumalik. Tatapusin ko kurso ko. Nung bumabalik na ako, habang uma-attend na ako sa El Shaddai, at babalik na ako sa kurso ko, biglang ang tatay ko ay hindi na bumalik sa Saudi. So wala nang panggusto sa pang-araw. Para makasurvive ako, habang umaattend ako ng prayer meeting sa gabi, sa umaga hanggang hapon, iniikot ko ang Avenida Santa Cruz, Quiapo, para maghanap lang ng trabaho. Ang pinagtataka ko, di ba, noong mga panahon na yon, pag second year college level ka na, makakakuha ka na ng trabaho kahit pa paano. Sabi ko, kahit busboy na lang, kahit na lang waiter, kahit ano na lang, kahit taga-map na lang. Basta meron lang kasi gusto kong mag-aral. Nagtataka ko, walang tumatanggap sa akin. Sabi ko, Lord, pangit ba ako? Walang tumatanggap sa akin. So, pagdating ng hapon, doon na lang ako sa prayer meeting. Dasal-dasal na lang ako, Panginoon. Ano po gagawin ko sa buhay ko? Tapos sabi ng coordinator, Brad, wala yung gitarista natin, may sakit. Marunong ka ba mag-gitara? Ay, marunong po. Kasi nang high school ako, doon ako natutong mag-gitara. Gitara naman ako. The following day, habang naghahanap ng trabaho, pagdating ng hapon, attend uli ng prayer meeting, Brad, wala yung MC natin. Marunong ka ba mag-MC? Hindi ko po alam. Ikaw na lang kasi puro girls na sila. Tayo ako, hindi ko alam kung ano yung MC na yun. Basta. Tapos bubulungan, sabihin mo na, pakilala mo na. Sige. Tapos minsan, Brad, wala ko yung picture. Ako naman nag-share. Nanginginig yung tubig ko para nanginginig. Kasi hindi ako sanay sa public speaking. Medyo... Hindi ko alam yung pala dinidevelop ako ng Diyos doon. Doon niya ako inuumpisahan ng trabaho niya sa akin. Until such time, hindi na ako makahanap ng trabaho para mag-working student, sabi ngayon ng isa pang ka-brother na nakita ako sa prayer meeting, sabi niya, Brad, may potential ka. Nararamdaman ko, gagamitin ka ni Lord. Binigay sa akin yung address, tapos binigay niya ako ng pamasahe, punta ka sa Amorsolo. Magdala ka ng biodata. Hindi umakyat ako. It was 1990. Kagagaling ko lang sa sakit ko sa baga. Umiba na yung landas ko, umiba na yung takbo ko. Papunta ako doon sa dreams ko, sa pangarap ko, napunta na ako. Nagsisip-in na ako doon kay Bishop Ted Bacani, kay Father Anton Pascual, nagsiseminar doon sa Makati, sa Amorsolo Head Office. Hanggang namalayan ko na lang sarili ko, iba na yung hakbang ko. Tapos, nakalaya na rin ako sa barkada, nakalaya na ako sa mga vices. Then, lahat dun, parang naglaho na lahat ng hindi ko na mamalaya. From 1990 up to this year, itong taong ito, so 34 years na ako sa gawain. Imagine mga kapatid, natawid ko. Sabi ko nga sa inyo, marami kami nung mga time ng aking mga contemporary, marami kami, mga kasamahan ko. Konti na lang natira kasi yung iba umalis, hindi gusto ang sistema, hindi gusto, nagtayo, nagpastor yung iba.
No, maraming naubos, pero isa ako sa natira. Kaya sabi ko, Lord, para dito talaga ako. Para dito. Now, our weaknesses are not an accident. Hindi po accident ito. God deliberately allowed it. Pinahintulot niyan kasi meron siyang purpose. Amen? God deliberately allowed them in our life for the purpose para makilala, mapalabas ang kanyang power. Now, how the power of God works in our weaknesses? First, admit and accept your weaknesses. Tanggapin mo lang. Itong pinaka-practical, but also a biblical. Admit. Tingnan nyo sabi ni St. Paul. Tagalog na itong babasahin ko sa inyo sa Tagalog na. Sabi ni St. Paul, ngunit upang hindi ko ipagyabang ang kamangamanghang pahayag ng Diyos sa akin. Ang dami kasi ni St. Paul ng mga revelations. Sa sobrang niyang kalapitan sa Panginoon, sa sobrang niyang dedication, submission at paglilingkod niya sa Panginoon, lahat binibigyan siya ng Diyos ng maraming kapahayagan. Kaya nga ang dami niyang mga letters, di ba? Mapapansin ninyo, sa lahat ng apostles ni Jesus, si St. Paul ang maraming letters. Kasi ang dami niyang revelation. Hindi lang letters, ang dami niyang mga healings, deliverance, ang dami niyang mga miracles na ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Pero sabi niya, para hindi ko ipagyabang, para hindi ako maging proud sa mga kapahayagan, binigyan niya ako ng kapintasan. Yung hinahangaan natin ng St. Paul, meron palang flows, merong kapintasan. Paano siya naging santo? Meron siyang kapintasan. Well, sabi ko nga sa inyo, ang Diyos hindi lang ginagamit yung galing mo, ginagamit niya pati yung kapintasan mo. Saan daw galing? Sa Kanya. Pinapaintulot niya na magkaroon ka ng kapintasan. Ako, tayong lahat, magkaroon ng kapintasan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas. Hindi galing sa Diyos, message ni Satan para pahirapan si St. Paul at nang gayoy, hindi ako maging palalo. Anong ibig sabihin niyan? Kailangan mo lang tanggapin, you have to admit and accept your weaknesses. Accept, admit it. Aminin mo. Don't deny it. Na meron kang kapintasan, meron kang kahinaan, meron kang limitation, and then accept it, mga kapatid. Now, yan si St. Paul, meron siyang weaknesses. Thorn in the flesh, sa English. Tinik. Meron kasi ibig sabihin ng tinik na yun, hindi talaga literal na natinik siya ng bangus, ng tulingan, etc. Hindi, yung nagiging burden niya, halimbawa ikaw, di ba pag sinabi mo, ang tinig ko sa buhay, asawa ko eh. Nakakatinig ba yun? Hindi. Natinig ka ba talaga? Hindi. Burden ang tawag doon. Pasanin ang ibig sabihin doon. Now, a weakness is any limitation that you inherited or have no power to change. Totoo, di ba? Ito ay nasa sayo mula pa ng pinanganak ka o bata ka o maaring dumating sayo na apektuhan ka, pero hirap na hirap kang baguhin. And that's it. Our weaknesses. Bakit ganon? Yung kahinaan natin, ang hirap-hirap natin baguhin. Yung iba sa trabaho, pwede mong baguhin yung pagtatrabaho mo. Pwede mong baguhin yung ginagawa mo. Pwede mong baguhin yung activity mo. Pwede mong baguhin yung buhok mo, yung damit mo, style mo. Pwede mong baguhin yung katawan mo. Pero bakit yung kahinaan natin, hindi natin mabago-bago, di ba? Kaya nag-i-struggle tayo dyan. Kung lagi ka lang mag-i-struggle dyan, ang ibig sabihin, hindi mo kayang tanggapin. Kaya sabi ni April Boy, di ko kayang tanggapin. Tanggapin mo. That's part of life, mga kapatid. It may be physical weakness. Maaaring physical yan. At yung pinakamarami tayo sa physical. It may be an emotional weakness or it may be a talent or intellectual.
So, diyan pa lang mapapansin na po natin, no? Kapag iniisip natin, yung lahat ng limitation natin sa buhay natin, you may be discouraging. Walang hindi nakakabuti, nakaka-encourage, nakapagpapalakas sa atin yung mga weaknesses natin. Kapag yan lang lagi ang iniisip mo. Magtuloy-tuloy ka na lang kahit na piki ang lakad mo, kahit na tagit. Diretso ka lang kasi madi-discourage ka lang kasi yun talaga hindi mo mababago na yun eh. Di ba? Hindi na talaga mababago. Eh kasi kung doon ka lang na lagi nakatingin, nakapokus, na hindi mo kayang baguhin, anong mararamdaman mo? Discouragement. Instead na marami ka pang magagawa, productive ka pa, makakapag-produce ka pa, magagamit ka pa, hindi ka na tuloy nagiging productive, hindi ka nagagamit. Bakit? Eh kasi ngayon nang iniisip mo yung mga kahinaan mo. Pwedeng gamitin ng Diablo to prevent you to become productive servant ng Panginoon. Amen? Oh, if that is the case, God is never limited by our limitation. We are limited, but God is never. Parang ganito, limitado ako sa kahinaan ko, pero ang Diyos hindi siya nalilimita. Amen? Amen. Pangalawa, mga kapatid. Pangalawa, how the power of God, how this grace or presence or power of God works in our weaknesses. Pangalawa is, be happy with your weaknesses. Maging masaya ka. Di ba? That's life eh. Ano nga ba gagawin mo? Kaysa na lagi ka na lang nakasimangot, nagmumukmuk na hindi mo naman mabago. E di, shift the gear. Ikambyo mo. Shift mo. Parang ganun ang ibig sabihin nun. Let me read 2 Corinthians chapter 12 verse 8 and 9. Anong sabi ni Paul? 3 beses kong idinadalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit, hindi inalis ng Diyos eh. Magtataka kayo, di ba pag nagpipray tayo, ang gusto natin, tugunin tayo ng Diyos. May mga pagkakataon na ganito ang ginagawa ng Diyos eh. Sometimes, God does not answer our prayer by taking things away. Listen ha, ang sinishare ko sa inyo, yung ginagawa ng Diyos. Based on my experience. Kung minsan ang Diyos, hindi sa pag humihingi at nagdarasal tayo sa Kanya, hindi niya inaalis yung mga bagay sa buhay natin para gumaang tayo. Eh kung si St. Paul ay powerful, guided, anointed, sinasamahan ng Panginoon, ang dami niyang healings and miracles, ang dami niyang revelation, eh bakit dito sa dasal niya, hindi man lang siya sinagot, tinugon ng Diyos? Nakapagpalakad ka ng pilay, nakapagbabuhay ka ng patay, nakaral ka at marami kang tinuruan at binago, pero yung prayer mo hindi ka sinasagot. Oh, there is something wrong. Sometimes, God doesn't answer our prayer by taking things away. Sometimes, He answers our prayers by adding things to us. Anong sabi ng verse 9? Ganito ang sagot, sabi ni St. Paul. 3 beses ko pinagpipray, isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi. Sinasamahan ko pa ng salmo, sinasamahan ko pa ng... Tinawag ko na lahat ng santo. Hindi pa rin naalis yung tinik. Bakit pag ako nagsiserve, nabibless sila, pero pag ako nang nagpipray, bakit hindi po ako sinasagot? What's wrong? Sinagot siya ng Diyos. Hindi ibinigay ng Diyos yung gusto niya, pero sumagot pa rin ng Diyos. Anong sagot ng Diyos sa verse 9? Sagot ng Diyos sa verse 9, saan napunta yun? Ganito ang kanyang sagot. Sabi ng Panginoon, ang pagpapala ko, ang biyaya ko, ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Kung minsan parang ganito, nagdarasal ka, nabigyan ka ng pera, pero hindi perang dumarating. Ang binibigay sa iyo ng Diyos, tiyaga, katyagaan, kalakasan,
kahit wala kang pera, nakatayo ka pa rin, hindi ka pa rin na-discourage. Ganun eh. Di ba? Kung minsan naghahanap ka ng solusyon, pero ang binibigay sa iyo ng Diyos, lakas. Imagine, yung magkaroon ka ng lakas na manatili, magpatuloy kahit na may problema ka, blessing po yun. Merong mga tao, ang daming pera, pero pag may problema, bagsak agad ang kanilang buhay. Iba kasi ang Diyos. Sabi ni St. Paul, verse 9, ulitin ko dyan, sabi niya, sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina, kaya buong galak kong pinagmamalaki. Nakita niyo yung word na galak, and that is happy or glad. Be glad or be happy in your weaknesses. Sabi niya, yan, highlight ko ha, kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan. Si Pablo, masaya siya. Mga kapatid, ito dapat ma-overcome natin. Meron kang limitasyon, may mga bagay na hindi mo kayang gawin, may mga bagay kang napapansin mong parang pinanghihinaan ka, dahil nga talagang may kahinaan ka. Sabi ni St. Paul, buong galak kong ipinagmamalaki. Na tinitingnan niya na yung kanyang kalagayan na siya ay maging happy. Mga kapatid, maging masaya tayo sa kahinaan natin. Ipagmalaki natin. Ang ibig ko sabihin, maging proud pa nga tayo kasi kung wala yan, siguro palagay ko iiba ang direksyon ng buhay natin. Let me go on, ha? Paul give us binibigyan tayo ni St. Paul ng several reasons to be content with our inborn weaknesses. Ito yung practical na nakikita ni St. Paul na gusto kong sabihin. Una, they cause us to depend on God. Paano mo malalaman ng Diyos na ang Diyos pala ay nagbibigay ng kalakasan kung araw-araw naka-anlim ka, naka-Gatorade ka, naka-ensure ka? Hindi mo malalaman na ang Diyos nagbibigay ng lakas kung ang lakas-lakas mo na. Kaya kung minsan, darating ang panahon, mahina ka para doon ka sa Kanya, magdepende, magtiwala. Yes. Kasi, kapag marami kang pera, wala kang sakit, ang ganda ng trabaho mo, binigyan ka ng increase. Okay ang pamilya mo sa Pilipinas. Wala ka rin utang katulad ni Sister Alina. Saan ka na magtitiwala? Palagay ko, hindi ka na-attend ng prayer meeting. Nasaan na si sister? Nasaan na si brother? Ay, gusto mo ang dami niyang pera. Busy siya. Marami siyang sideline. Ang dami niyang blessing. Nakikita ninyo? Kaya kung minsan, nagkakaroon tayo ng problema para alas 11 pa lang, nandito na tayo sa pastoral. Pastoral. Nandito na tayo. Lalo tayo, dinadala tayo papalapit sa Diyos eh. Pag ang dami nating limitations, weaknesses. Pero kapag alam mo sa sarili mo, everything is going fine and smoothly, wala eh. Hindi ka talaga maaasahan. Kaya kung minsan ang dasal ko, Lord, paminsan-minsan naman bigyan nyo, maging kapos kami para lalo kaming umasa sa inyo. Kasi, di ba? Kasi pag lalo andyan dyan lahat, na ano tayo yung, ang tawag doon na ina-underestimate natin, nini-neglect natin. Kaya kung minsan ang Diyos, iba ginagawa niya sa atin, gagawa siya ng pamamaraan para lang mapalapit ka sa Kanya. Napakahirap nito mga kapatid. They cause us to depend on God. Pangalawa, prevent us from arrogance. Kaya tayo merong kahinaan, sabi ni Pablo, dapat maging masaya ka. Kasi kung wala yan, hindi ka matututong magpakumbaba, lalo kang magiging mapagmataas. Ang hirap pagkatiwalaan ng mga taong galing sa hirap tapos blines mo. Baka hindi mapagkatiwalaan. Ang hirap ng ganun, mga kapatid.
Kasi sa sobrang hirap ng buhay, kung kailan sumagana, saka nagkuripot. Diba? Saka naging arrogant, di ba? Kasi galing siya dun eh. Di ba? Maliban na lang kung marunong ka talagang tumanaw ng utang na loob. Prevent us from arrogance. Sabi ni St. Paul, para hindi ako magyabang at maging palalo, binigyan niya ako ng kapasanan, ng kahinaan, para hindi ako magyabang. That's the word. Prevent us from arrogance. To keep us from going too fast and running from God. Para ilayo tayo, ingatan tayo na mauna lagi sa Diyos. Na mag-overtake lagi sa Diyos. Ayaw ng Diyos na lagi natin siyang inuunahan. Ang gusto ng Diyos, sumunod ka lang sa Kanya. Huwag mo siyang unahan. Ipagdasal mo, ipagkatiwala mo sa Kanya. Mag-aasawa ka, mag-a-abroad ka, magninegosyo ka. Pagkatiwala mo sa Kanya. Hindi yun. Nauna kang gumawa, saka kayo magdadasal. Magawa mo na, saka ka magdarasal. Hindi ganun. Dapat magdasal ka, tapos maghintay ka, magugulat ka na lang along the way habang naglalakad ka, habang humahakbang ka, Lord, ito na ba? Yan na nga anak. Hindi katulad yung nagpasya ka na, nagpasya ka na, kinuha mo na yung pera mo sa bangko, ipinasok mo doon sa isang akala mo ay yayaman ka doon, tapos saka ka nagdasal, Lord, pagpalain mo po yung nirehistro ko, pagpalain mo po yung inuli ko. Scam pala. Don't go ahead from God. Do not, huwag kang mas mabilis kaysa sa Diyos. Karamihan sa failures, troubles natin, saan yung karamihan? Nauna ka sa Diyos. Ang pinakamahirap, kanina ni-explain ko sa formation, ang pinakamahirap sa atin maghintay. Kaya sabi ko kanina, kung kayong pamimili, anong gusto nyo? Gumawa o maghintay? Diba? The same answer. Mahirap maghintay, madali ang gumawa. Kasi maghintay, hindi mo alam kung kailan. At least kung gagawin mo ngayon, pwedeng matapos agad. Pero kung paghintayin ka, hindi mo alam kung after 1 year, 2 years, 4 years, 5 years, mahirap yun. Kung gagawin mo, baka hindi abutin ng 1 year. Baka 1 week, okay, tapos na. Kaya do not keep, it keeps us going too fast from God. Our weaknesses also encourage to fellowship between others or believers. Nag-i-encourage sa atin eh. Kaya tayo merong kahinaan, mga kapatid, para hindi ka magkaroon ng self-esteem, self-pity, inferiority complex. Amen. Kasi mahahanap mo yung strength mo from others. Yun ang ibig sabihin nun. Our weaknesses can act as, nagiging yung kahinaan natin, nagiging ito sa buhay natin, yung siya yung umuuna para ingatan ka na ikaw ay hindi malugmok or ma-discourage sa iyong sarili. Para hanapin mo na doon sa mga taong ibinibigay, inilalapit sa iyo ng Diyos. Ang strength, ang lakas kasi, ano bang bridge sa Tagalog? Nakakapagdala, nakakapag-resulta ng independent spirit. Pag malakas ka sa sarili mo, gusto mong magsarili. Lakas ka eh. Believe ka sa sarili mo. Dahil talented ka, magaling ka, maabilidad ka. Kaya, nagkakaroon ka ngayon ng sukat sa sarili mo. Nagkakaroon ka ngayon ng standard. Kaya nasasabi mo, I don't need anyone else. Ang mga taong malalakas, mahuhusay, magagaling, hindi kita kailangan. Kaya ko to. Hindi ko kaya, kailangan ng support mo, ako lang, kaya ko tong tayuan. Pakikita ko sa inyo. Yan yung mga taong malalakas. I don't need you or I don't need anyone else. But our weaknesses, yung kahinaan natin mga kapatid, our weaknesses show
how much we need each other. Pag mahina ka, ang nagiging benepisyo nun, humahanap ka ng lakas sa iba, kaya kailangan mo ang iba. Pag malakas ka, magkaka-hydrocephalus ka. Kaya kailangan mo paminsan-minsan makita ang kahinaan mo. May dahilan ang Diyos. Amen? Ganyan tayo mga kapatid. Walang isa sa atin dito na pwedeng magsabi, hindi ka kailangan. Wala ka sa buhay ko, hindi ka makakatulong. No. Magiging proud ka niyan. Kaya pala may weaknesses tayo para lumapit ako sa iyo, makipag-fellowship ako sa iyo, mag-sharingan tayong dalawa, baka may makuha ako sa iyo encouragement, para yung kulang ko baka maibigay mo, mapunan mo, madugtungan mo, ma-inspired mo ako. Yung kulang mo rin, nakita mo sa akin, natulungan kita. Kaya imagine kapag merong ganyang fellowship, ugnayan, sama-sama, getting together, knowing each other, naglilingkod sa Panginoon, yung lahat ng kahinaan natin, napupunan. Kaya ganyan ang ibig sabihin yan. Kaya may nakita akong verse sa Ecclesiastes o mga ngaral, chapter 4. Kapag pinagtagpi-tagpi natin, yan ang ibig sabihin. When we weave together the weak strands, yung mga tali, kapag pinagdikit-dikit natin o pinagbuhol-buhol natin yung mga tali, ay lumalakas. Parang ganito rin. When we weave together the weak strand, mahina ka, mahina ako, mahina din siya, mahina siya. Yung lahat ng kahinaan natin, pag tabi-tabihin natin at ipulupot natin, magiging lubid yun ng lakas. Nakukuha nyo? Yun ang point na gusto kong sabihin dito. It will become a root of great strength is formed, napupun. Ang isang straw, ano bang tali ang walang pilipit? Straw. Yung straw, diretso lang yun, diba? Walang strands yun eh, wala siyang strands. Kaya ang straw, pag binigla mo yan, mapuputol. Lalo na pag mahaba ang distance. Pero kapag yung 3 o 4 na lubid na nakastrand, nakapulupot, nakapilipit, hindi mo na mapapatid yun, nahirapan ka na. Kaya sabi ni Ecclesiastes chapter 4, verse 9, verse 10, at saka verse 12. Jajump ako sa 12 kasi hindi ko kailangan yung 11. 2 are better of than 1. Ang dalawa ay mas mainam kaysa sa isa. Tama? Saying ito eh, 2 is better than 1. Because together, they can work more effectively. Kung isa ka lang gumagawa, ang mapuproduce mo lang, depende kung gaano ka kagaling. Pero kung 3 kayo o mahigit pa kayo sa 2, 3 kayo, mas marami ang mapuproduce mo. Kaya ganyan sa sa tinatawag ng mga networking, factory, mga company, kapag maraming napuproduce. Pero kapag isa lang ang makina mo, konti lang mapuproduce. Pero kapag may 2, 4, 3 kang makina, mas maraming mapuproduce, mas malaki ang income. Parang ganun ang concept niya ng business. And verse 10, if one of them falls down, kapag ang isa daw sa kanila ay bumagsak, the other can help him up. May magtatayo. Yan ang maganda kapag nagsasama-sama tayong mahihina. Kasi yung mga malalakas, nagsusulo yun. Masyadong bilib sa sarili. Masyado siyang magaling. Siya ng pinakamahusay magaling. Kaya nagsusulo. But if someone alone and falls, pero kung isa lang ang bumagsak, it's just too bad. Pag mag-isa ka lang na bumagsak ka, sino magtatayo sa'yo? Sino magde-depend sa'yo? Sino mag-i-encourage sa'yo? Wala ka kasing kasama, bumagsak ka eh. Kaya masarap may kasama kasi para pag na-imbornal ka, sis, okay ka pa ba dyan? May alala mo sa'yo.
Nahihila. Diba? Ganyan ang buhay. Ngayon pumasok because there is no one to help him, sabi ng verse 10. And verse 12, it says, two people can resist an attack that would defeat one person alone. Hold upin ka, mag-isa ka lang, talo ka. Pero kung tatlo kayo, ang hold up isa lang, bugbog sarado yung hold up. Kasi tatlo kayo eh. Mahirap tibagin nung nagsasama-sama ang mahihina. Kahit isa lang ang malakas, pero ang dami-dami nating mahihina, kaya nating talunin yung malakas. Yan ang gusto kong i-picture dito. Sa gawain sa Macau, yung mga lahat ng imperfection, kahinaan natin, pag pinagsasama-sama natin yan, babangon tayo, uunlad tayo, papanalangin tayo. Amen? And then, a rope made of 3 cord is hard to break. A threefold cord are not easily broken. Hindi mo talaga mapapatid. Yung isang mahina, kaya mo talaga itumba kasi mahina. Pero kapag 5, 4 silang nagkadikit-dikit, nagkabuhol-buhol sila, ang lakas-lakas na yan. Hindi matatalo ang Macau chapter. Amen? Panghuli. Palagay ko, medyo gumagaan kayo. Ay, salamat. Huli. Lastly. Panghuli, how the power of God works in our weaknesses. Honestly, share your weaknesses. You have to share it. Sabi ni Satan, huwag mo sasabihin. Huwag mo isi-share. Huwag mo bibitawan. Ewan ko, kung totoo yung sinasabi daw nila na kapag inanong mo daw, nilabas mo, i-share mo, binitawan mo, bitawan ka, mababawasan yung pag-alala, takot, pangamba. Ewan ko, siguro, galing sa mga psychologists yun, sa mga psychiatrists na yung tinatawag nilang inner healing ba yan? Or parang gano'n, you have to draw out, you have to speak out. Ilabas mo para gumaan ka. Kasi pag hindi mo daw na ilalabas, bumibigat, nakakapag-discourage. Parang ganito rin sa ministry. 2 Corinthians, balik ulit tayo. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Ganito ang kanyang sagot. Sabi ni St. Paul, sagot ni Jesus. Hindi nga siya pinagaling, pero binigyan na lang siya ng lakas. Ang prayer niya, pagalingin siya. Pinagaling si St. Paul, hindi. Ang binigay kay St. Paul, lakas. May sakit si St. Paul, pero kayang-kaya niya pa rin kasi may lakas siya eh. Nakita ninyo ang galing ng Diyos. Hindi ka nga binibigyan ng Diyos ng material na blessing, pero binibigyan kang niyan ng lakas kahit wala kang blessing. Amen. Anong sabi niya dyan ni St. Paul? Sabi niya, kaya buong gala kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan. Pag sinabing buong gala kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan, pag nagmamalaki ka, anong ibig sabihin ng tinatago mo? Hindi, binubulgar mo. Meron ba nagmamalaki na nasa loob ng kwarto? Meron ba nagmamalaki na nagtatago? Pag nagmamalaki ka, nagdi-display ka. Ang ganda, di ba? Okay ka? Okay. Okay kayo? Okay. Ganun ang nagmamalaki. Okay ba? Okay ba? Ano sa tingin mo? Malambot ba? Ganun ang nagmamalaki. Walang nagmamalaki na shy type at saka secretive yung nakatago. Buong dala kong ipinagmamalaki. Kaya, honestly, share your weaknesses. Let me go on. Now, ministry, ang paglilingkod, it begins in weaknesses. Toto. Ang paglilingkod, pagmiministeryo, paglilingkod sa Panginoon, nagsisimula sa kahinaan. Bakit po? Kasi, the more you guard, the more you let your guard down, habang inaalis mo yung pagbabantay mo sa sarili mo, na ito ka, ganito ka, habang inaalis mo yung pagbabantay mo, pagtingin mo sa sarili mo, habang inaalis mo yung maskara mo, o habang inaalis mo yung, sinishare mo yung mga struggles mo, mga kapatid, the more God can use you.
the more God can wish you to serve others. Listen, hindi ka makapagsiserve sa Diyos sa iyong kahinaan kung lagi mo lang binabantayan at tinitingnan ang iyong kahinaan. Hindi ka magagamit ng Diyos. Nagpe-pray ka pa naman, Lord. Gusto ko mag-serve. Gusto ko pong maglingkod sa inyo. O sige, take off your mask. Paano mo ako mag-umpisa? I-share mo ngayon yung mga kabulukan mo doon sa katabi mo. Share mo doon sa... Hindi pwede mo. Hindi pwede. Nakakaya naman. Mga kapatid. Meron ba nag-serve dito na perfect at ang lakas-lakas na mag-umpisa? Wala. Palagay ko, lahat tayo na nag-serve tayo, ang dami natin imperfection and limitation. Pero ang galing-galing, ang bait-bait ni Lord, tinanggap niya tayo. Kasi kung gagamitin ni Lord, lahat ng magpaparehistro, gustong mag-join, mag-workers, kailangan walang utang, walang abet, walang... Palagay ko walang makakapasa sa akin. Walang makakapasa. But when you serve the Lord, you begin with your weaknesses. Lord, tanggapin niyo po ba ako? Bakit? Ang hinahina ko sa tukso eh. Ang hinahina ko sa sa pagmamarites, yan ako mahina. Pwede po ba ako dyan? Tingnan nyo naman, kung ang Diyos pipili na maglilingkod ay puro perfect, wala talaga makakapasa. Believe me, it is the grace. Biyaya ng Panginoon, mga kapatid. The more God can able to use us to serve others, ministry begins in weaknesses. Don't expect to serve God with your strength. Bakit? Hindi ka papasa. Baka yung strength mo pang isang buwan lang sa sunod. Asan na yung mag-i-MC? Asan na yung magpapuwet? Kamangan. Bakit? Naubos yung lakas eh. Pero kung mahina ka, tapos binibigyan ka ng Diyos ng lakas, hindi ka mauubusan. Kasi ang Diyos na bibigay ng lakas, hindi dahil sa iyo. Amen? Witness is risky. Napaka-risky niya. Bakit? Yung ba namang sabihin mo lahat ng sikreto mo sa kabila, hindi ba yan risky? Paano kung pagsabihin niya rin sa iba? Kaya alam mo pala siya, ano na lang makakwentuhan ko? Ganun pala siya. Kaya mo? Risky talaga yan. Pero kung, yun nga, sa third step natin is, anong third step natin? Honestly, share your witnesses. Risky talaga. You lower your defenses. When you share your weaknesses, you lower your defenses. Another one, you open your life. Binubuksan mo na yung buhay mo sa iba. Ang hirap na ito. Kaya nga tayo, hindi tayo nag-artista kasi mabubuksan talaga ang buhay natin sa mundo. Kaya dito na lang tayo sa prayer meeting. Please. Konti lang. Di ba? Weakness is emotionally liberating. Ang kahinaan ay emotional na nagpapalaya. Dito tayo. Ang ganda nito. Yes, it is liberating. Nagpapalaya, mga kapatid. Ganyan ang weaknesses. Emotionally liberating. Kasi, pag binuksan mo na ang sarili mo at isinare mo sa iba ang kahinaan mo, it relieves stress. Umbihira naman si sister, nang isinare niya sa akin lahat ng mga problema niya, kahinaan niya. Ako na ang bumigat, siya ang gumaan. Napansin niyo? Umawa naman yung sinire mo. Hindi, ang point ko dito, yung may weakness. Because when you honestly share your weaknesses, it relieves your stress. Bakit ka na-stress? Kasi hindi mo siya ni-share eh. Imagine, magbuhat ka ng isang container na tubig, ikaw lang mag-isa. Pero kung dalawa kayo nagbubuhat, gagaan yun. Kasi hati kayo eh. Nakakarilig ng stress. Sabi ng mga nanay pag nagagalit, ang hirap sa inyo, hindi nyo ako maunawaan. May mag-budget, mamalengke, mag-manage, maglaba, mag-ulam, maglinis.
Lahat, pasang-pasang ko ang daigdig. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Bakit? Stressful. Pero kung tinutulungan siya, may tumutulong ng mga anak, tumutulong ang asawa, ang ganda ng ngiti ng nanay. Diba? Ganyan din kayo eh. May tatrabaho kayo dito sa Macau. Pag babalitaan nyo, nakikita nyo, ang bait ng asawa mo, yung mga anak nyo, dedicated sa pag-aaral, masunurin, ang tumataas ang grade, habang nagpukuskus kayo ng lababo at inodor na kangiti kayo. Bakit? Tanggal stress eh. Bakit? There's somebody who shares, who contributes, who participate, who obey you because you're sharing your weaknesses. Pero kapag ang nakikita at nababalitaan natin, hindi matama, hindi mabuti, maganda, bigat ka na sa trabaho, bigat pa ang damdamin mo. Kaya napakahirap. It relieves your fears. Yung mga taong nagsishare ng kanilang kahinaan, nawawalan sila ng takot. At yung sinirengan nila ng kanilang kahinaan, yun ang natatakot. Grabe naman si Sister Florence. Hindi ko akalain na ganun pala naranasan niya. Pinakabahan ako. Si Florence, ang saya-saya niya. Bakit? Nakalaya siya eh. Oh? Another one is, sharing our weaknesses is the first step towards freedom. Ito ang pinakamahirap hanapin, yung freedom, kalayaan. Gusto mo ba talagang lumaya? Yes. Amen. Pag isinare mo yung kabit mo, mga kapatid, inaamin ko po sa inyo, mga binabahagi ko sa inyo, nagkaroon ako ng kabit, wrong relationship. Narinig ng Panginoon, narinig ng marami. Hindi, alam na nila eh. Pwede, malaya ka na, hindi ka tulad ng hindi nila alam kung bago ka lang tayo, hindi ka ng publik. Parang kang nakabilanggo, nakakulong. Kasi ngayon, walang nakakaalam eh. Eh sa Diyos, pag umaamin ka sa Kanya, patatawarin ka na, ibig sabihin, free ka na. Ganun ang witnesses. Pag sinishare natin, binibitawan natin, nagiging malaya. Ang sarap kayong maglakad ng malaya. Bakit? Ano pa gugulo sa isip mo? Alam na nila eh. Alam nila eh. Diba? Hindi lang ako sasaya, liko lang ako ng liko, lihis ako ng lihis dahil may tinatago ako sa inyo. Eh ngayon, alam nyo na, makakalakad na ako, makakatingin na ako sa mga ano. Ano ang ibig sabihin nyo? Makakatingin na ako sa mga mukha nyo. Bakit? Wala na eh, nirelease ko na eh. Pero habang kimkim mo ay tinatago mo, ayaw mong bitawan, ang bigat-bigat, kahit natutulog ka, nandiyan dyan sa isip mo. Sabi mo, Lord, kailan ba ako lalaya? Simple lang na, gusto mong lumaya, i-share mo, tawagin ka ng MC. Ang pangalawang mag-share ng kanyang kahinaan at kabulukan at mga kasalanan, si Sister Mira. Ewan ko sa inyo, tayo muna tayo. Tayo na tayo, ayan na. Mauubos na oras. Pwede natin ang ating mga dala, mga prayer request, ang ating mga gusto itaas ka pa namin. Laki na Mama, aming Diyos, maraming salamat po muli sa mga encouraging words na in-impart niyo po sa amin ngayong oras na ito. Salamat. Panginoon, totoo po, minsan nadi-discourage kami sa aming sarili, hindi lang sa mga nakikita at naming nararanasan sa labas. Kung minsan ang pinakamalaki naming discouragement, failure, disappointment, yung aming sarili, na walang nakakaalam, kundi kami lang at kayo. Would you mind, Lord, ngayong sandaling ito, ngayong oras na ito, gusto po namin marinig. Gusto po namin ma-release, gusto po namin magkaroon ng freedom. Salamat sa simple step, sa practical step na gusto nyong ipahiwatig sa amin. Admit, Lord, and accept our weaknesses.
And be content and be happy in our weaknesses. And help us to release, to share honestly with the others, people na meron ding mga weaknesses. Salamat, Panginoon. Salamat. Nire-release niyo kami. Turuan niyo po kami mula sa araw na ito at ngayong oras sandaling ito na paglabas namin, turuan niyo po kaming umiba ang perspective, insight namin sa buhay. Hindi na yung lagi kaming malungkot, parang lugi at nawawala ng pag-asa at pinanghihinaan because marami kaming limitation and weaknesses. Would you mind, Lord, shift our gear? I-focus nyo kami sa kalooban ninyo, sa plano ninyo. Sinabi nyo na po yung kanina sa Isaiah 55 verse 9, my ways and my thoughts are not our thoughts are not our ways. Your ways, Lord, is higher than the sky. Panginoon, napakataas ng tingin niyo sa amin. Kami lang po ang nagpapababa ng sarili namin. Kasi nga, marami po kaming imperfection, marami po kaming flaws. Panginoon, gusto po namin makalaya dito. Gusto po namin lumakad, gumakbang na masaya kami. Hindi dahil sa may trabaho, may pera, kundi masaya kami, Panginoon, kasi in-appreciate nyo. Tinanggap nyo po yung aming kahinaan at ginagamit nyo nga po sa paglilingkod. Pero kami, hindi namin magamit sa paglilingkod. Turuan nyo kami, Panginoon, kung paano gamitin ito sa paglilingkod. Instead na ma-discourage kami, instead na manghina at manlupaypay kami, Lord, teach us how to be content, how to be happy in our weaknesses. Then, ang totoo, wala naman talaga kayong nilikha na perfect. Lahat may pagkukulang. Makita namin sa mga imperfection, limitations, and weaknesses namin na magagamit niyo po kami. Sa aming trabaho, sa aming pamilya, sa gawain ito ng Macau Chapter. Gamitin niyo po kami, Panginoon, kasi minsan lang ito sa buhay namin darating. Pagpalain niyo po lahat ng aming prayer request, lahat ng aming mga dala, lahat ng aming itinataas. Alam niyo po yung Panginoon. Kayo ang nagbibigay ng tama at nararapat makakabuti sa amin. Salamat, pagpalain niyo po at kayo ang magbalik ng gustong takal, siksik-lipig gumaapaw sa lahat ng mga bagay na aming ipinagkakaloob sa inyo. Bless our employer, our family, and bless also, Lord, ang lahat ng inyong mga anak at lingkod dito sa Macau Chapter. And bless also ang mga nakakapanood nito sa FB page ng Macau Chapter, saan man silang bansa o lugar, Panginoon, hindi maliksi ang iyong kamay para maabot niyo po sila. Kung paano po kayong nangungusap, humihipot sa bawat isa sa amin at kung paano niyo po siniship ang aming kahinaan sa inyong kalakasan, Panginoon, the same spirit, the same power na mag-manifest sa mga nakatune in ngayon sa FB page ng Macau Chapter. Lord, maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Let's give thanks to the Lord. Salmo po.